sa pagtupad ng pangarap na naudlot. Ang talagang pag-aaral ang kailangan ng tao. Kayamanang una, hindi mananakaw. Edukasyon para sa mga may edad na at out-of-school youth. Pag nakapasa na po kasi dito, magiging graduate na po sila ng elementary or high school. Mga natigil sa pag-aaral ay maaari pa rin magkadiploma kung paano ito ang ating tunghayan. Ito po si Paring Ray. Edukasyon para sa lahat. Paano nga ba natutugunan sa ating bansa? Alamin ang benepisyo ng alternative learning system ngayong gabi. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Ang natagyan ngayong gabi sa ating Kasangga Mo ang Langit. Kung walang basic education, limitado ang pagkakataong magkaroon ng trabaho at ang kaalamang pang-akademiko. Sa pamamagitan ng alternative learning system ng kagawaran ng edukasyon, ang mga kabataan at mga matatandang natigil sa mag-aaral ay magkakaroon ng pagkakataon. Ito si Mang Antonio. 60 taong gulang, mula sa pangangalakal sa umaga, dumidiretso siya sa Community Learning Center sa hapon kasama kanyang anak para sa 3 oras sa sesyon ng pag-aaral. Bakit niyo po naisipan tayo na bumalik ulit sa pag-aaral? Sabi yun na luminaw sa akin. Basta may pinag-aralan kayo, talagang iba sa wala. Kasi kung may pinag-aralan kayo, yan ang unang hinihanap, lalo ng kumpanya, yung mga pagtatrabaho, yung edukasyonal na naman. Kaya yan po ang nagtulak sa akin na ako ay pumasok dito sa alternative nito dahil una matyaga ko yung teacher namin. Magang namulat sa paghahanap buhay bilang mamamalakaya si Mang Antonio. Dahil sa kumikita ng pera, aminado siya na naisa-isang tabi niya ang kahalagaan ng pag-aral sa kanyang kabataan. Malakas mo kami kumita. Ang disweldo po nung araw, mga disweldo yung mga teacher, ang sweldo lang po 10 piso. Samantalang kumikita pa kami ng daan-daan sa laot. Ngayon, hindi po namin nakalain na bumago panahon. Kasi ang pananaw namin, mali lang. Hanggang harap lang, wala kaming pananaw ng malayo. Basta kumikita kami, bakit ka pa mag-aaral? Saka nawili ako magkabarkada, kahit ano. Hanggang sa, ayan, umidad na ako. Wala ang napundar akong kahirapan, wala ako ibang napundar. Dahil dito, hindi rin nakatapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak. Anong pong edad po ng mga anak ninyo? Anong grade na po? Yung pong aking lalaki, isa pong lalaki ko, 2 babae. Yung kasama ko rin po siya sa ALS. Kaya nandun ako paano magdi-18 na unyo sa October. At yung aking anak na dalaga, 27 na po yun. Naunahan nga ako nung yung dalang bunso, 22. Ngayon, nagkaanak na isa. May graduate na rin po ng grade school? Eh wala po, wala po. Wala pa. Nasa elementary pa rin. Talagang kulang kami sa edukasyon po. At 4 na malalang bahagi ng puso ay ano yan? Ulitin nga natin, no? Ganun pa man, ang guro na si Eliseo Aquilan ay humanga sa dedikasyon ng pag-aaral ni Mang Antonio sa kabila ng edad nito. Napakaganda nga po kasi si Lolo ay naging ehemplo at inspirasyon din sila ng kapwa niyang estudyante kasi nga sa kanyang edad, sagrado na kanyang gusto maabot ay talagang inspirasyon siya at mas lalo pa ang ibang estudyante na nagsisikap na pumasok dahil nga sabi palagi siyang nagbibigay ng payo si Lolo natawag namin sa kanya tatay no na sabi niya ako nga nagpupursige ako ngayon sana ganun din kayo na hindi pa huli ang lahat. Ang Alternative Learning System ay pangunahing programa ng kagawaran ng edukasyon na kadalang sinusulong bilang kampanya sa tinatawag nilang edukasyon para sa lahat. Tay, maraming tao ang may itong ori ng dugo. Anong ori ng dugo yung tay? Oh, Okay. Okay, mahusay. Ito'y sinasagawa ng mga community learning center na may mga kagamitan sa pag-aaral na maaaring gamitin ng mga miyembro ng komunidad. May mga ilang tinalaga ring guro upang magturo rito tulad ni Teacher Eliseo Aquilan. Actually po kasi ang LS ay
mandate po sa amin is at least sa isang community learning center, 6 hours siya doon. So usually kami sa isang community learning center, per session is 3 hours ang ginagawa ko. Kasi pag i-hold ko sila for 6 hours, baka boring na. Pangalawa, may mga trabaho din yun eh. Bukod pa rito, ang mga mobile teachers tulad nila Teacher Eliseo ay nagbabahay-bahay upang hikayatin ang mga out-of-school youth at mga matatanda na nais magbalik sa pag-aaral at maging scholar tulad ni Mang Antonio. Palagi kong sinasabi sa kanila, buhayin natin ang pag-asa sa ALS kasi habang may buhay, habang tayo mayroon pang talento, karunungan, dapat hindi tayo mahiya na bumalik sa fold ng edukasyon, sa sistema ng edukasyon. Kasi ang edukasyon na talaga ay susi naman talaga. Sabi pa nga namin, ito isang susi ng tagumpay. So sa mga kabataan natin ngayon, ano man ang kinalalagyan nila, saan man sila naroroon. No? So ang ating departamento ng edukasyon sa programa rin ng kawani ng Bureau of Alternative Learning System, sa bureau na ito, binigyan tayo ng pagkakataon na bumalik muli sa sistema ng edukasyon. So patuloy po kaming mag-encourage sa inyo. Huwag po kayong mahiya, huwag po kayong mag-agam-agam. Sabi po namin, ang ALS ay may puso para sa inyo. Sa muling pagbabalik ng Kasanggamong Langit. Ang talagang pag-aaral ang kailangan ng tao. Kayamanang una, hindi mananakaw. Kasangga mo ang langit. Bagong pag-asa para sa mga kabataan at matatanda na nais magbalik sa pag-aaral para sa pangarap na diploma. Sa Alternative Learning System na programa ng Kagawaran ng Edukasyon ay may pagkakataon ng mga natigil sa pag-aaral upang makakuha ng diploma. At sa taong ito, mas pinaigting pa ng Kagawaran ng Edukasyon ang pagpapalawig ng programang Alternative Learning System sa buong bansa kaakibat ng isang pribadong kumpanya. Sa pamamagitan nito, hindi lamang nakatuon sa pagpapaunlad ng kaalamang pang-akademiko ang itinuturo sa mga estudyante, kundi maging ang pagpapaunlad ng kabuhayan, espiritual at pakikisalamuha sa lipunan. Sa academic goal po, tinuturuan po ang mga out-of-school youth and adults para magkaroon ng kakayahan na maipasa ang accreditation and equivalency test na taunang binibigay ng DepEd. Pag nakapasa na po kasi dito, magiging graduate na po sila ng elementary or high school at mabibigyan ng diploma na mismo ang Secretary of Education na nakapirma. Yung sa L naman po, livelihood, tuturuan din po namin sila ng mga modules on products and services na may merkado sa mga lugar nila. At ang sa Buanan Luwilier po, gusto rin pong i-share ang lakas ng network. Kaya pag mayroon pong mga learners na mayroon na pong may offer sa publiko ng products and services, ililista po namin yung mga yon at ilalagay namin sa mga branches namin para yung pag may nangailangan na tao, nangailangan ng produkto o serbisyo, pwede pong pumunta sa mga pawn shop namin, makita kung mayroon dun sa listahan nung kailangan nilang produkto o serbisyo at diretso po makokontak na ang mga learners. At yung S naman po, spiritual and social goals. Gusto rin po namin ma-develop ang moral and social values ng mga learners para sa ganun po maging law-abiding citizens sila at maging upright human beings, mapagmahal na anak ng ating Panginoong nasa langit. As the means, as the goals, yun po ang vision namin para sa mga learners. At nag-point din po ng ALS guiding constant ang aming Pangulong si Dr. John Henry Luwilier. Ang ALS po, ibig sabihin po ay always love schooling. Para ma-emphasize po ang pangangailangan ng tao na sa patuloy na pagtuklas ng mga kaalaman through education, through schooling. Bukod pa rito, ang kasunduang ito ay nagbukas din ng pagkakataon para tumanggap ng mga scholar kung saan napabilang si Mang Antonio. Paano naman po sinasala po yung mga magiging scholars at mga estudyante po ng inyong programa? Opo. At kasama pa po dito si Lolo Antonio. Oo po. Ang mga mobile teachers po, ang mga ALS implementers po, nagbabahay-bahay po yan. Tinitignan
kung sino sa mga miyembro ng pamilya ang hindi na-avail ng formal education at kung willing sila na pumailalim sa alternative learning system. Wala pong age limit kasi po ang edukasyon sa tingin po namin para sa lahat, para sa anumang edad. Tuloy-tuloy po ang pagtuklas ng kaalaman. Kaya yun po, para mabigyan ng oportunidad yung mga hindi nakaka-avail ng formal schooling. May pondo ring idadagdag para sa mga gawaing makapagpapaigting sa kampanya ng Alternative Learning System ng bansa. Gaano katagal na po itong programa? Nagsimula lang po itong ngayong taon. Nagkaroon po ng Memorandum of Agreement ang DepEd at saka Cebuana Luwilier Foundation kung saan ang DepEd po ang magpo-provide ng mga engines o mga teachers at ang Cebuana Luwilier po ang magpo-provide ng fuel o yung makakapag-optimize ng best performance ng engines. At sa pamamagitan po ng pag-earmark ng halagang 125,000 pesos for each of the 16 centers nationwide o a total of 2 million pesos for the purchase of teaching equipment and reproduction of learning modules or materials. Pag ito po naging successful, nag-commit po ang aming Pangulo si Dr. John Henry Luwilier ng 16 yearly ang idadagdag hanggang sa mapuno namin ang Kapuluang Pilipinas ng mga learning centers, DepEd, Cebuana Luwilier, Alternative Learning Centers. So meron siyang tinatawag na contraction, no? So kung saan, pag nagpapam siya ng ganyan, dudugo ang Sa pamamagitan ng kasunduang ito, inaasahang mas lalawak ang kayang abutan ng tulong sa edukasyon sa buong bansa. Ang sinasabing edukasyon ay ang susi sa tagumpay at nagsisilbing tulay para maabot natin ang ating mga pangarap. Kaya naman sa ating bansa ay may programang Alternative Learning System na nagbibigay pagkakataon sa mga nahinto sa pag-aaral na makakuha ng diploma. Dahil para sa mga nagtataguyod ng Alternative Learning System, ang edukasyon ay para sa lahat. Sana mo na ibigay ninyo ang espesyal na pagtatahal namin palatuntunan na kapagkatid ang kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli, sa ngalan pa rin po, Dres ng Langit, ito po si Paring Ray. Ako naman, si JR Langit. Laging tandaan, Sa lamang laban, kasangga mo ang langit.